Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2981. Pagkalipas ng 2 oras, 50 sinaunang pilron ang ganap na na-condense, na 2 lang ang hindi naka-condense sa 50%. Nang i-condense niya ang 57th pilron, nagkamali siya, na naging sanhi ng pagbagsak ng lahat ng pilron mula sa dati nang may naririnig na putok. Jack. Nakakunot ang noo niya habang pinagmamasdan ang pilron na bumabalik sa pilaura at nagsisisi. Ang mga sinaunang pilron ay mas mahirap kaysa sa regular pilrons, aaminin niya. Tila kailangan niyang gumugol ng maraming oras sa pagsasabay sa kanyang katawan at isip. Kahit na ang kanyang bilis ay hindi maituturing na mabilis, ito ay mas mahusay kaysa sa iba. Maliban kay Jack, ang pinakatiwala sa kanyang kakayahan sa 29 na iba pang alchemist ay si Ethan mula sa White Marsh Continent. Sa sandaling iyon, nakaupo si Ethan na naka-cross-legged. Hindi siya kasing swerte ni Jack na magkaroon ng mga alaala ng isang sinaunang bayani. Kailangan niyang kabisaduhin ang lahat ng mga sinaunang pilron bago niya sinubukang i-condense ang mga ito. Nagsimulang lumipas ang oras. Matapos ang isang buong araw, iminulat ni Ethan ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga siya habang patuloy na gumagalaw ang kanyang kamay, sinusubukang i-condense ang mga pilron. Subukan ang kanyang ginawa, gayunpaman, hindi niya maabyutin ang pag-unlad ni Jack. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng kailangan niya ay sanayin ang kanyang katawan, habang ito ang kanyang unang pagkakataon na sumubok. Pagkaraan ng 15 minuto, sa wakas ay nagawa ni Ethan na i-condense ang unang pilron, ngunit ito ay napino lamang sa 30%. Gayunpaman, siya ay nasiyahan, dahil ito ang kanyang unang pagsubok, at ito ay isang napakagandang tanda ng mga bagay na darating. Nang simulan niya ang pagguhit ng pangalawang pilron, nagkamali siya at hindi niya nakontrol ng maayos ang density ng pil aura, na naging sanhi ng pagbagsak ng pilron. Sa pagtingin sa mga pilron na naging pil aura, hindi nasaran ng loob si Ethan. Mayroon pa siyang oras at pagkakataon para sa mga pagkakamali. Habang inihagis nila ang kanilang sarili sa gawain, lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Sa tanghali sa ikatlong araw, ang hadlang sa ika-5 pogen sa ika-6 na hanay ay nagkalat. Lumitaw ang figure ni Jack sa harang. Ang kakaiba sa dati ay ang hawak niyang tableta na kulay lila na naglalabas ng mabangong halimuyak. Kumunat ang noo ni Jack at lumingon sa paligid, hindi alam ang susunod na gagawin. Pagkatapos ng lahat, kailangan ng isang tao na tasahin ang tableta pagkatapos na pino ang tableta. Habang nag-iisip si Jack kung saan niya kailangang ilagay ang tableta, biglang nagliliwanag ang jade tube sa kamay ni Jack. Bago pa magawa ni Jack react, sinipsip nito ang purple sun pill sa kamay ni Jack sa loob. Matapos sipsipin ng tubo ang purple sun pill, nanginginig ito ng malakas. Napakunot ang noo ni Jack sa pagtataka. Pagkatapos noon, bumaril ang jade tube na parang tinawag. Sa bubong, isa pang berdeng glow ang lumitaw habang hinihigop nito ang tubo na iyon. Ay lumilipad sa ibabaw. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap, at bahagyang napalaki ang bibig ni Jack sa gulat. Bigla siyang napaisip kung may nagtatago ba sa likod ng berdeng ilaw na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang pagtatasa ng mga table tas ay hindi isang bagay na magagawa ng mga batas o array. Gawin. Kailangan itong tingnan ng detalyado ng isang alchemist upang matukoy kung ito ay mabuti o masama. Kabanata 2982. Hindi nagtagal, nawala ang berdeng glow pagkatapos nitong masipsip ang jade tube na parang hindi pa ito lumitaw. Tumaas ang isang kilay ni Jack, hindi. Mas mahabang pag-iisip sa tanong. Umalis siya sa furnace at tinungo kung saan nagtipon kanina ang mga alchemist ng Hestia. Lumingon siya upang tingnan ang mga hadlang sa paligid. Mga hurno, siya lang ang naglaho ng hadlang. Nangangahulugan ito na siya ang unang nakatapos sa pagpino ng tableta at umalis sa hadlang. Gumawa siya ng mental na pagkalkula at napagtanto na ito na. Tanghali sa ikatlong araw. Pakiramdam niya ay hindi ganoon kadaling sumuko ang karamihan sa mga alchemist, kaya dapat may mga taong lalabas lamang sa ika-4 na araw pasulong. Sa pag-iisip nito, kumuha siya ng banig mula sa mustard seed at inilagay ito sa sahig bago niya ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga. Totoo nga, nagkatotoo ang hula ni Jack. Kahit na hindi sila makakuha ng mabungang resulta, ginawa ng lahat ang lahat ng kanilang makakaya. Hindi sila lalabas sa hadlang maliban kung sila ay napipilitan. Isang buong araw ang lumipas bago naalis ang harang ng isa pang alchemist. Ang alchemist na ito ay lumabas sa barrier na may madilim na tingin sa kanyang mukha. Nang dumating ang isa, sumunod ang iba. Dahan-dahan, 5 alchemist ang napilitang lumayo matapos gastusin ang lahat ng kanilang mga materyales.
Sa 5 alchemist na iyon, 3 ay mula sa Hestia, 1 ay mula sa White Marsh Continent, at ang huli ay mula sa Chaos Continent. Paglabas nila, wala ni isa man sa kanila ang mukhang tuwang-tuwa. Wala sila sa anumang mood na kutsain ang iba habang naglalakad sila pabalik sa kanilang orihinal na posisyon. Dumating ang 3 mula sa Hestia sa harap ni Jack. Pagkatapos nilang sukatin si Jack saglit, nagpalitan sila ng tingin ng curiosity. Walang sinabi ang 3 sa umpisa. Lahat sila ay kumuha ng mga banig mula sa kanilang mga storage space at umupo tulad ng ginawa ni Jack. Pagkatapos lamang nito ay nagsimula silang magreklamo. Sumimangot ang isang alchemist na naka-gray na robe at sinabing, katulad ng naisip ko, hindi ko man lang makondense ang 100 sinaunang pilron, lalo na ang 983. Nagpasya akong subukan na lang ito sa huli at nasira ang 3 hanay ng mga materyales. Walang kwenta ang manatili sa loob, kaya lumabas ako. Same here? More or less? Medyo better lang yata. Natapos ko ang matagumpay na pag-condense ng 200 pilron, ngunit marami sa kanila ay wala sa 50% refinement. Hindi ko sinira ang mga materyales na iyon. Kalahating araw na lang ang natitira. Walang kwenta ang manatili sa loob, kaya lumabas ako, sabi ng isang lalaking nakaputing damit. Katabi ang lalaking nakasuot ng kulay abo. Matapos mamantong hininga ang lalaking nakasuot ng puting damit, umiling siya at nanadjes, ang lahat ng nakukuha ko pagkatapos sumali sa kompetisyong ito ay parang basura. Parami ng parami. Kahit alam kong may hihigit pa sa akin, hindi ko akalain na magiging ganito ako kalala. Akala namin swerte kami nung nabalitaan namin na 5 days kami. Ngayon, halatang moldite kami. Ito ay hindi tulad ng hindi namin alam kung paano ang dumaan ang ibang rounds. Kung ikukumpara sa kanila, ang round na ito ay kapansin-pansing mas mahirap. Napakamalas lang natin. Malungkot na nagsalita ang lalaki na parang siya. Walang silbi, nananagoy na ang kanyang kapalaran ay kakilakilabot na makatagpo ng gayong mahirap na pag-ikot. Sumimangot ang huling alchemist na lalaking may bigot. Wala sa mga resulta namin ang maganda, pero hindi ibig sabihin na lahat ng tao dito. Basura. Kabanata 2983. Yung iba baka nasa hadlang pa rin nila, pero hindi ibig sabihin na mas magaling sila sa atin dahil hindi pa sila naka-step out. Malamang sila na napakatigas ng ulo at nais na patuloy na subukan hanggang sa mag-time out. Tumango ang lalaking nakasuot ng kulay abong lalaki matapos marinig iyon. Tinapik niya ang balikat ng lalaking nakasuot ng puting damit at sinabing, hindi na kailangang malungkot. Walang dapat ikalungkot. Malinaw kung gaano kahirap ang gawaing ito. Tumanggi akong maniwala na ang kanilang mga resulta ay magiging mas mahusay kaysa sa atin. Kami. Walang pagkakataon na makakuha ng premyo, gayon pa man. Tumango ang lalaking nakaputing damit na walang magawa, pakiramdam ko ay pareho akong malas at walang silbi. Ipinakita sa akin ng kompetisyong ito kung gaano ako kapos. Mas masipag ako pagbalik ko. Tumango naman ang dalawa, halatang parang kulang sila, lalo na kung ikukumpara sa dalawa pang mundo. Walang alinlangan na maaalala nila ang kahihiyan sa buong buhay nila at gagamitin iyon bilang motibasyon para magtrabaho ng husto. Nakataas lang ang isang kilay ni Jack habang tahimik na nakaupo sa gilid. Medyo matagal pa silang nag-usap ng 3 bago biglang lumingon kay Jack ang lalaking nakasuot ng puting damit. Sumimangot si Jack, walang magawa na tumingin sa likuran niya at naisip ang umalis sa lugar. Nakatingin pa lang sa lalaki ay halatang gusto siyang kausapin ng lalaki. Gayunpaman, hindi mapakali si Jack na makipag-usap sa mga taong iyon. Pero bago pa makatayo si Jack, sinabi ng lalaki, bakit ka pa nagkakaganito? Hindi ko maintindihan kung paano ka naging ganito kagarbo. Matatalo ka sa pagkakataong ito, at kailangan mong magbayad ng 1,000,000 espiritu. Mga kristal. Sa tingin mo ba ay hindi bagay ang 1,000,000 espiritong kristal? Sinusubukan mo bang matalo para maibigay mo kay Ethan ang mga spirit crystal na iyon? Nang matapos siya, tumalikod na rin ang lalaking nakasuot ng kulay abong lalaki, sumingit habang nanunuya. Hindi ko talaga alam kung ano ang tumatakbo sa isip mo. Kilala ko ang karamihan sa mga alchemist mula sa malalaking angkan, ngunit hindi pa kita nakita. Hindi ka naman siguro galing sa malaking clan, di ba? Dahil ang iyong background ay hindi isang bagay na dapat tandaan, saan ka nakakuha ng napakaraming espiritong kristal. Bakit mo sinusubukang ibigay ang mga ito? Napatingin silang 3 kay Jack with confused expressions. Ang kanilang mga salita ay, sa totoo lang, hindi ganoong masamang intensyon, talagang iniisip lamang nila kung ano ang iniisip ni Jack. Walang magawang ibinuka ni Jack ang kanyang mga labi. Wala siyang planong abalahin sila at umalis. Gayunpaman, lumabas sa isip ni Jack ang mga sinabi ni Rudy. Hindi niya kayang masaktan lang ang lahat. Kaya, huminga ng malalim si Jack at matiyagang sumagot, paano mo malalaman na matatalo ako?
Ang pananalitang ito ay nagulat sa tatlong lalaki, nanlaki ang kanilang mga mata dahil hindi sila makasagot. Talagang naramdaman ni Jack na hindi siya matatalo. Akala niya talaga mananalo siya, at bibigyan siya ni Ethan ng 1,000,000 spirit crystals. Ito ay baliw at hanggal. Paano niya nasabi ang lahat ng iyon ng buong kumpiyansa? Walang magawang lumingon ang lalaking nakasuot ng puting damit habang sinabing, "Are you insane or something, Jack? Bakit sa tingin mo court ka pa? Manalo. Kung mananalo ka, bakit ka nandito?" Kabanata 2984. Jack pursed his lips, answering calmly, "Syempre I think I can win." Hindi ibig sabihin na nandito ako ay matatalo ako. Ang tugon na ito ay agad na nagpatahimik sa tatlong lalaki. Walang imek silang tumingin kay Jack na parang pader ang kausap nila. Ang lahat ng kanilang sinasabi ay mga dahilan at katotohanan, ngunit tumanggi si Jack na makinig. Walang magawa silang tatlo habang determinadong sumuko. Nakikipag-usap kay Jack tungkol dito. Pakiramdam nila ay malamang na hindi sila pakikinggan ni Jack. May kalahating araw na lang sa dulo. Malapit nang matapos ang kompetisyon, at malinaw na makikita ni Jack na wala siyang silbi kung wala sila kailangang ipaliwanag ang anumang bagay. Tahimik na umiling ang tatlo nang lumingon sila at nagsimulang mag-usap tungkol sa iba pang mga bagay. Sa paglipas ng panahon, mas maraming tao ang nagsimulang lumabas sa mga hadlang kung saan karamihan sa kanila ay halatang nalulungkot. Ilan lang ang mukhang masaya na parang tiwala sa kanilang mga resulta. Dumating ang oras sa huling 2 oras. Sa sandaling iyon, sa 30 mga hadlang sa paligid ng mga hurno, 27 na ang nagkalat. 3 alchemist na lang ang natira sa loob, nagpupersage pa rin. Silang tatlo ay ang 3 pinuno ng kompetisyon, sina Emilio mula sa Chaos Continent, Ethan mula sa White Marsh Continent, at Nash mula sa Hestia Continent. Tila may balak silang tatlo na lumaban hanggang sa huling sandali, ayaw umamin ng pagkatalo. Isa pang kalahating oras ang lumipas, at sa wakas ay kumalat ang harang ni Nash, ang kanyang figure ay nahayag sa iba pang mga kalahok. Ang kanyang ekspresyon, gayunpaman, ay nagkakahalaga ng pansin. Medyo namutla ang mukha niya. Sa isang buntong hininga, napalunok ang purple sun pill sa kanyang kamay. Katulad ng iba, pagkatapos na lumunin ng jade tube ang purple sun pill, na-absorb ito sa berdeng glow sa hangin. Nagsimula siya sa kisame ng napakatagal, walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Maya-maya, tumalikod siya at naglakad patungo sa kung saan nagtipon ang mga alchemist ni Hestia. Sa sandaling iyon, lahat ay naglabas ng kanilang mga banig at umupo sa sahig. Kung ikukumpara sa inner city, masiksikan ang lahat. Walang gaanong espasyo sa paligid nila, at si Nash ang pinakahuling dumating. Inilagay niya ang kanyang banig sa harapan. Ang kanyang ekspresyon, kahit na tila may problema, ay hindi naman madilim. Sa katunayan, ito ay tulad ng siya ay medyo kumpiyansa sa kanyang sarili, kahit na siya ay hindi buo sa kanyang sarili. Ang isa pang alchemist mula sa Scarlet Pavilion ay nagsimulang makipag-chat kay Nash sa mahinang boses. Matagal silang nag-ungol sa isa't isa bago sila tumigil. Tahimik lang na nakaupo si Jack sa likod ng grupo sa buong oras. Hindi siya mapakali na kausapin ang iba at pumikit na lang siya at nagpahinga hanggang sa lumabas si Nash sa harang. Nang makita niya ang ekspresyon ni Nash, alam ni Jack na hindi ganoon kasaya si Nash sa kanyang sarili. Ibang-iba ang ekspresyon niya kung siya nga. Tulad ng pag-iisip ni Jack kung nagawa ni Nash na makamit ang kanyang layunin sa pagpipino, nilinggan ni Nash si Jack. Nagsalubong ang kanilang mga tingin, at wala ni isa. Tumalikod. Kitang-kita ni Jack ang matalim na titig ni Nash, ngunit nagtaas lang siya ng kilay at walang sinabi. Bahagyang ngumuso si Nash, "Sure enough, hindi mo ako binaygo. Ganun pa rin kayo. Hanggang kailan ka mananatiling walang pakialam?" Napaawang ang labi ni Jack, hindi napigilan ang sarili na imulat ang mga mata. Si Nash ay parang isang nakakainis na langaw na hindi niya kayang itaboy, na kahit anong oras ay magbubuga siya ng kalokohan kahit kailan. Kabanata 2985. Bahagyang sumengot si Jack. "Hanggang kailan ko kayang panatilihin ito ay walang kinalaman sa iyo. Dapat mag-focus ka sa sarili mo. Sigurado ka bang makakakuha ka ng dakilang kayamanan?" Ayaw sana ni Jack na tanungin ang huling bahagi na iyon, ngunit ayaw niyang pag-isipan pa ang problema kay Nash, kaya iniba niya ang paksa. Sa totoo lang, siya nga. Curious kung gaano ka-confident si Nash. Napakunot ang noo ni Nash habang naninigas ang ekspresyon. Pagkaraan ng ilang sandali, kumpiyansa siyang nagyabang, 50% tiwala ako. Agad namang natuwa ang lahat dahil doon. Si Nash ay hindi isang taong mahilig magyabang. Since sinabi ni Nash na 50% ang chance niya, saka siya. Sinadya ito. Sa totoo lang, para sa mga alchemist ng Hestia, ang paghahati ng isang itim na kayamanan ay maaaring makapagpasaya sa kanila, ngunit hindi pa rin ito sapat para ma-excite sila.
Ang dahilan kung bakit sila nasasabik ay ang pagkuha ng isang itim na kayamanan ay hahayaan silang matuwa ng kaunti at mailabas ang isang kapat ng kanilang pagkabigo, hindi bababasa. Kung tutuusin, kanina pa sila sinisiraan ni Ethan, sinabihan pa sila na huwag sumali sa mga susunod na round. Nagsalita siya na para bang wala silang napapansin. Hindi man sila lumaban noon, lahat ay galit pa rin dito. Siyempre, nasasabik sila sa katotohanang maaaring maibalik nila ang ilang dignidad. Some of them even started to congratulate Nash excitedly, since sabi ni Nash na may 50% chance, dapat totoo. Kahit na mas mahina si Nash kay Rudeyes, hindi naman ganoon kalayo ang pagkakaiba nila. Dahil nakuha ni Rudeyes ang isang bronze treasure, hindi nakakagulat na makakuha ka ng black treasure. Tama na yan. Kahit na ang mga pinuno ng dalawang kontinente ay tila mas malakas, ang iba ay hindi ganoon kay-special. Kung silang dalawa ay naglalaban para sa tanso at gintong kayamanan, kung gayon ang itim na kayamanan ay nasa ating mga kamay. Hindi man lang nag-abalang pakinggan ni Nash ang mga salitang iyon ng pagbati. Maaaring sinabi niya ang katotohanan na siya ay 50% kumpiyansa, ngunit hindi siya isang tao na tatanggap lamang ng mga papuri tulad na walang 100% kumpiyansa o bago lumabas ang mga resulta. Nakatutok pa rin ang tingin niya kay Jack. Sa kabila ng sinabi ni Nash, walang nagawa si Jack kundi magtaas ng kilay na ikinagalit niya. Ano ang ibig niyang sabihin sa kanyang pag-uugali? Hindi ba pumayag si Jack? Sabi ni Nash sa mahinang boses, sa tingin mo wala akong 50% chance na makakuha ng black treasure. Napaisip si Jack at mahinahong tumango. Pakiramdam ko wala kang pagkakataong makakuha ng itim na kayamanan. Habang sinasabi niya iyon, para siyang naghagis ng bomba sa karamihan, at nagkagulo sila, iniinsulto si Jack. Pwede bang gamitin mo ng konti ang ulo mo, brat? Ang alchemy ni Nash ay nasa tuktok ng Scarlet Pavilion. Kung hindi siya makakakuha ng isang itim na kayamanan, walang ibang makakakuha. Bukod sa dalawa, tama na yan. Jack, lumalampas ka sa linya dito. Halos pumanig ka na sa kalaban sa puntong ito. Halos hindi nakareact si Jack sa mga ingay na ito. Kung tutuusin, matagal na niyang inaabangan ang kanilang mga reaksyon. Tumingin siya sa paligid at mahinahong sinabi ko kung ano ang mayroon ako. Sabi niya, and it's up to you kung gusto mong makinig. Hintayin na lang natin lahat ang resulta ha. Kabanata 2986. Pagkasabi noon ni Jack ay lalong lumakas ang mga pagtatalo, you're just not willing to accept it. Masama ba ang tingin mo kay Nash? Ano ang ibig sabihin nito? Whatever, huwag na natin siyang pakialaman. Ang taong ito ay patuloy na gumagawa ng mga kakaibang bagay. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip niya, basta kami. Isipin na may magandang pagkakataon si Nash na makakuha ng itim na kayamanan. Habang tumitindi ang mga pagtatalo, ang huling dalawang hadlang sa wakas ay nagkalat. Lumitaw sina Ethan at Emilio sa harap ng lahat. Agad namang tumayo ang mga alchemist mula sa White Marsh Continent at Chaos Continent at sinalubong sila. Parehong kalmado ang ekspresyon ni Ethan at Emilio. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, at pareho nilang nakikita ang galit sa kanilang mga mata. Ngumuso si Ethan habang nakataas ang ulo habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng White Marsh Continent. Napakunot ang noo ni Emilio, walang sinasabi habang bumalik sa kinatatayuan ng Chaos Continent. Si Ethan ang unang nagsalita, huwag kang mag-alala. Ang Golden Treasure Front sa round na ito ay tiyak na pag-aari natin. Nagsimulang magsaya ang mga alchemist mula sa White Marsh Continent pagkatapos niyang sabihin iyon. Lahat sila ay hindi kapani-pani walang nasasabik na parabang nakuha nila ang gintong kayamanan. Doon nagdilim ang ekspresyon ni Emilio. Hindi man lang inisip ni Ethan si Emilio. Kung hindi niya agad sinabi iyon pagkatapos ng round. Kinatawan pa rin ni Emilio ang Chaos Continent sa huli. Kung itikom niya ang kanyang bibig at hindi papansinin si Ethan, haantong siya sa paninirang puri at kutsain dahil sa sobrang takot. Mapapahiya niya ang Chaos Continent. He coldly snorted. Hindi pa rin lumabas ang resulta, and you're already acting so pleased with yourselves. Kahit sobrang confident ko, I'm still trying to be humble bago lumabas ang resulta. Kung tutuusin, napakadali para sa mga tao na kumagat kapag sinabi mo ang mga bagay na ganyan. Maingat na pinili ni Emilio ang kanyang mga salita, iniwan ang kanyang sarili ng isang ruta para sa pag-urong. Kung kumilos siya tulad ni Ethan at sinabi na ang gintong kayamanan ay kanya na, siya ay hindi kapani-pani walang mapahiya kung siya ay nauwi sa isang tansong kayamanan. Gayunpaman, hindi niya nais na labis na nasisiyahan si Ethan sa kanyang sarili. Matapos marinig iyon ni Ethan ay nilinggan niya si Emilio. Hindi siya kasing humble ni Emilio at hindi kapani-pani walang tiwala sa sarili. Siya gufo matapos marinig iyon.
Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang sinusukat si Emilio pataas at pababa, nanunuya, wala ka lang tiwala sa sarili mo. Nangangahulugan ba iyon na ang iba ay hindi? Pinapayagan na rin. Alam mo kung ano ang iyong mga resulta. Dapat alam mo na hindi mo makukuha ang gintong kayamanan, ngunit ikaw ayoko ring makuha ko ang gintong kayamanan. Kaya mo sinasabi ang lahat ng ito. Kunin mo lang ang payo ko at kainin ang iyong mga salita. Maaari kong garantiya ikaw ngayon na hindi mo makukuha ang gintong kayamanan. Kahit na hindi pa kami formal na nakikipagkompetensya sa anumang opisyal na kapasidad bago, at hindi pa talaga namin nakikitang dalawa kung sino ang mas malakas. Halata pa rin ang resulta. Hindi ka tugma sa akin. Tatapakan kita at makukuha ang gintong kayamanan. Habang sinasabi niya iyon, kumilos si Ethan na parang isang matagumpay na general. Kinausap niya si Emilio sa isang hindi kapani-pani walang bastos na paraan, dahilan para mabigla si Emilio kung paano. Sobrang tiwala ni Ethan. Kabanata 2987. Sa sobrang galit ni Emilio ay humihingal na siya. Lalong galit ang tingin niya kay Ethan. Hindi kailanman kinasusuklaman ni Emilio si Ethan noon. Kahit hindi pa magkasundo ang dalawa, competitive relationship lang. Siya ay nagkaroon hindi kailanman kinasusuklaman si Ethan tulad ng ginawa niya sa sandaling iyon. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, tiyak na pahirapan ni Emilio si Ethan at hilingin niyang patay na siya. Masyadong nakakatakot ang mga sinabi ni Ethan. Panay ang tingin kay Emilio. Naging sanhi ito maging ang iba pang mga alchemist mula sa Chaos Continent na makaramdam ng hindi kapani-pani walang hindi komportable. Ang Chaos Continent ang pinakamalakas sa lahat ng tatlong mundo sa huli, kaya natural na mayroon silang sariling pagmamataas. Matapos marinig ang mga salitang iyon, hindi na nila nakayanan. Agad na sumigaw ang isang alchemist sa likod ni Emilio, ayaw lang ni Emilio na makipagtalo sa iyo, kaya inisip niya ang kanyang mga salita. Hindi ako makapaniwalang masyado kang nagyayabang. Bago pa man lumabas ang resulta, ang yabang mo na. Tinakpin ng hadlang ang lahat, kaya hindi mo alam kung paano ang iba. Paano ka nakakasigurado na ikaw ang in the first place? Nagtaas ng kilay si Ethan, hindi man lang nag-abalang tingnan ang iba. Malamig niyang sabi, hindi ko na kailangang tingnan ang resulta ng lahat. Ang tanging pinapahalagahan ko ay ang aking sariling mga resulta. Ang aking mga resulta lamang ay sapat na upang lubusang talunin kayong lahat. Bakit kailangan kong tumingin sa iba? Pagkasabi nun, tumawa ng baliw si Ethan. Ang mga alchemist mula sa White Marsh Pavilion sa likod niya ay sumama sa kanya. Tama si Ethan. Hindi na kailangang tingnan ang iba pang mga resulta. Ganyan kalakas si Ethan. Inggit lang kayong lahat, pero galit na galit kayo. Hindi naman sa mayabang siya, wala ka lang kumpiyansa sa sarili mo. Nang marinig iyon ni Ethan ay mas lalong lumalim ang kanyang ngiti. Ang mga salitang iyon ang eksaktong gusto niyang marinig. Hindi niya naramdaman na siya ay mayabang. Naramdaman na lang niya na nagigilty sila. Alam nila ang mangyayari kung hindi maganda ang resulta, kaya naman hindi nila nagustuhan ang kinikilos niya. Sandali lang, magkakalat na ang balitang nakuha ko ang gintong kayamanan. Bago kami bumalik, ang mga alchemist sa aming panig ay nakarating na handang tanggapin kami. Ito ang magiging ikatlong gintong kayamanan para sa White Marsh Continent. Gaano man kalakas ang Chaos Continent, magagawa mo. Isa lang ang higit sa atin. Nang sabihin niyo ni Ethan, siya ay kumikilos na hindi kapani-pani walang ipinagmamalaki. Pakiramdam niya ay gumagawa siya ng malaking kontribusyon sa White Marsh Continent. Siya ay nagsisimula pang ang mag-isip kung paano siya ipagdiriwang ng mga kapwa niya estudyante pagbalik niya. Naisip niya kung gaano kainggit ang isa. Titingnan siya ng mga alchemist. Nakamit na niya ang kanyang sarili ng ilang kaluwalhatian bago ito, ngunit hindi ito gaanong kumpara sa isang ito. Kapag darating ang panahon, makakakuha siya ng mga kamangha-manghang mapagkukunan salamat sa gininto ang kayamanan na nakuha niya. Mapapabuti nito ang kanyang mga kasanayan at katayuan kahit na higit pa. Iniisip pa lang ni Ethan ang hinaharap, hindi napigilan ni Ethan ang mapangiti. Ang lahat ng mga piraso ng basurang ito ay hindi naiintindihan sa kanya. Sa sandaling sinabi niya ang ginawa niya, ang mga alchemist mula sa dalawa pa. Hindi napigilan ng mga kontinente na sumimangot, pakiramdam na si Ethan ay masyadong kumpiyansa. Tutal, lumalaban pa rin si Emilio sa kanya. Hindi niya ginawa. Alam ang resulta ni Emilio ngunit masayang kumikilos na para bang nakuha na niya ang gintong kayamanan. Kabanata 2988. Walang reaksyon si Jack sa pagmamayabang ni Ethan. Sa isip niya, normal na tugon ni Ethan ang pagiging mayabang. Eksakto ang ugali niya. Ganyan. Kakaiba kung hindi siya kumilos ng ganoon. Hindi man nag-react si Jack sa pagmamayabang ni Ethan, natulala pa rin siya sa sinabi ni Ethan. Ayon sa sinabi ni Ethan, kakalat ang balita ng resulta bago pa man sila makabalik.
Nangangahulugan iyon na ipapadala ang kanilang mga resulta sa pamamagitan ng Heaven Array hanggang sa panloob na lungsod. Sa pagtingin sa kanilang mga ekspresyon, tiyak na alam din iyon ng ibang mga alchemist. Tutal, 6 na grupo na ang dumaan sa kompetisyon. Gayunpaman, si Jack ay nahuli dahil kakapasok lang niya sa loob ng lungsod kamakailan. Hindi niya alam na ibabalik ang mga resulta direkta pagkatapos ng kompetisyon. Pagkatapos mag-isip, inabot niya at tinapik ang kamay niya sa kaharap niya. Kanina pa siya kinausap ng nasa harapan niya. Ang lalaking nakasuot ng kulay abo ang nagtanong sa kanya kung saan niya nakuha ang kanyang lakas ng loob bago ito. Nang makita ng lalaking nakasuot ng kulay abo na hinihila ni Jack ang manggas niya, agad siyang lumingon ng nanlaki ang mga mata. Nagtataka siyang tumingin kay Jack. Sa mga mata ng lalaki, si Jack ay isang tulala na gumagawa lamang ng mga bagay sa kanyang sarili. Ang paghila ni Jack sa kanyang manggas ay walang kakaiba. Kung ito ay isang estranghero, malamang na hindi pinansin ng lalaki ang tao. Gayunpaman, dahil si Jack iyon, tuwang-tuwa siyang nagtanong, may kailangan ka ba? Sa wakas na pag-isipan mo na ba ang lahat? Napaawang ang labi ni Jack sa sobrang inis. Kahit na hindi na nagsalita pa ang lalaking nakasuot ng kulay abo, halatang naintindihan ni Jack ang ibig niyang sabihin doon. Gayunpaman, ayaw ni Jack na pakialaman iyon sa sandali. Umubo siya habang seryosong sinabi, pagkatapos i-announce ang mga resulta, ibabalik ba ng Heaven Array ang mga resulta bago tayo bumalik? Makikita ba ito ng lahat ng alchemist sa loob ng lungsod? Hindi inaasahan ng lalaking nakasuot ng kulay abo na itatanong iyon sa kanya ni Jack. Gayunpaman, ang lalaking nakasuot ng kulay abo ay isang simpleng tao, at natural siyang nagtataka kung bakit nagtanong si Jack. Matapat siyang sumagot, hindi lalabas ang mga detalye sa Heaven Array. Ang tanging bagay na sasabihin nito ay kung nakakuha ka ng isang kayamanan. Kung kami ay mapalad na makakuha ng isang itim na kayamanan, ang salitang itim na kayamanan ay lilito sa Heaven Array pabalik sa panloob na lungsod. Natigilan si Jack nang marinig iyon. Iba ito sa naisip niya. Naisip niya na pagkatapos ipahayag ang mga resulta, ang mga detalye ay ipapakita sa harap ng lahat ng mga alchemist. Gayunpaman, ipinakita lamang nito kung anong kayamanan ang nakuha. Ang lahat ay malantad pa rin sa huli. Matapos isipin iyon, tumangala si Jack. Bakit hindi nila inihayag ang mga resulta? Matagal nang nag-aaway sina Ethan at Emilio. Pakiramdam nila ay mahuhulog na ang kanilang mga tenga, ngunit hindi pa rin nila ito ipinaalam resulta. Talagang ayaw ni Jack na makinig sa pagtatalo ng iba, at ayaw din niyang makarinig ng kalokohan tungkol sa kanya. Gusto lang niyang malaman kung nagawa niya. Kumuha ng kayamanan, at kung anong uri. Wala siyang tiwala kay Ethan. Kung tutuusin, hindi niya alam kung gaano kahusay ang lahat. Kahit siya ay nakalabas na sa 3 araw, iyon ay pagkatapos niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Ganyan ka pa rin kumilos. Habang nag-iisip si Jack ng mga bagay-bagay ay bigla niyang narinig ang matinis na boses ni Ethan. Nakasimangot si Jack habang walang magawang ibinaba ang ulo. Nakita niyang nakatitig sa kanya si Ethan ng mapanokso at mausisa. Kabanata 2989. Walang magawa si Jack habang bumubulong sa kanyang puso, bakit hindi pa inaanunsyo ang mga resulta. Siguradong hindi titigil sa pagsasalita si Ethan kung gagawin nila iyon. Huwag i-announce ito kaagad. Hindi mapakali si Jack na makinig, ngunit parang hindi titigil si Ethan sa pagsasalita kung hindi siya papansinin ni Jack. Sa halip, pagtatawanan lang siya. Higit pa, para maiwasan ang lahat ng gulo na iyon, nilingon ni Jack si Ethan. Paano ako dapat umarte? Lumabas pa ba ang mga resulta? Bakit mo sinusubukang gumawa ng ganitong eksena? Namula ang mukha ni Ethan sa pagtataka habang nakatingin kay Jack at sumagot, sa tingin mo ba talaga hindi ka magpapatalo? Sa tingin mo ba ay mananalo ka at kumuha ng kayamanan? Halata ang pagkagalit sa boses ni Ethan. Gusto niya talagang malaman kung saan nakuha ni Jack ang lakas ng loob niya. Hanggang ngayon, kinakausap pa rin ni Jack si Ethan na may galit. Parang mas confident pa siya kaysa kay Emilio, pero walang nakakaalam kung saan nanggaling ang confidence na iyon. Natawa si Ethan sa pagkadismaya habang nakatingin kay Jack na nakakunot ang noo. Nag-iisip siya ng matagal bago niya sinabing, "You really do surprise me." May nakilala akong matitigas na tao, pero walang halos kasing tigas ng ulo mo dati. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan mo nakuha ang iyong tiwala? Naging tapat si Ethan sa kanyang mga sinabi. Hindi niya talaga alam kung paano naging confident si Jack. Pwede bang puro blind confidence lang? Akala ba ni Jack siya ang pinakamagaling sa mundo? Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang tulad ni Jack. Maliban kung si Jack ay isang ganap na baliw at nagsalita ng walang anumang pangangatwiran, tiyak na mayroon siyang pinagmumulan ng kumpiyansa. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Ethan kung paano ito mangyayari para sa isang alchemist na pang-anim na baitang.
Bahagyang sumangot si Jack, tumalikod. Pagdating sa tanong na ganyan, hindi siya maniniwala sa kabilang partido kahit ano pa ang sabihin niya. Malamig lang niyang sinabi, kahit gaano mo pa gustong sabihin, maghintay hanggang lumabas ang mga resulta para sabihin ang mga ito. Bago i-announce ang mga resulta, ayoko nang mag-aksaya pa ng oras sa iyo. Ang mga salitang iyon ay lubos na nagulat sa lahat ng naroon, pati na kay Emilio. Napakurap si Emilio habang walang imak na nakatingin kay Jack. Sa pagkakataong iyon, curious din siya gaya ni Ethan. Gusto niyang malaman kung bakit ganoon si Jack tiwala sa sarili. Napaawang ang labi ni Ethan nang magsimula siyang mapuno ng galit. Masyadong kakaiba si Jack. Walang paraan upang makitungo kasama si Jack ng normal. Isang 6th grade alchemist na tulad ni Jack ang gustong magsalita tungkol sa mga bagay-bagay pagkatapos lang lumabas ang mga resulta. Maging ang pinuno nila, si Nash, ay wala pang 50% tsansa na makakuha ng itim na kayamanan, lalo pa ang isang tulad ni Jack. Gayunpaman, tila siya sabihin sa lahat na nakuha na niya ang kayamanan. Tumawa si Ethan, nakalimutan mo na ba ang pastahan natin? Kailangan mong makakuha ng kayamanan para manalo ka, ibig sabihin kailangan mong ilagay sa tuktok. 3. Sa tingin mo kaya mong talunin ang iba pang mga alchemist dito at mapabilang sa nangungunang 3? Huminga ng malalim si Jack, sinisikap na siguraduhin na ang kanyang tono ay kalmado, kung pakiramdam ko ay hindi sapat ang aking mga kasanayan, kung gayon hindi ko ilalagay iyon. Taya laban sa iyo. Dahil nakalagay na ako sa taya at pumirma ng kontrata, hindi na ako babalik dito. Siyempre, naalala ko yung taya. Ngayon, pwede ba? Tumahimik ka at tahimik na hintayin ang mga resulta. Kabanata 2990. Napaawang ang mga labi ni Ethan nang magdilim ang kanyang ekspresyon. Binaril na naman siya ni Jack. Sa bawat pagkakataon, hihilingin sa kanya ni Jack na tumahimik at itigil ang pag-aaksaya ng oras. Sa totoo lang, ayaw din ni Ethan na mag-aksaya ng oras kay Jack. Ang pangunahing dahilan ay ang mga aksyon ni Jack ay naging sanhi ng kanyang hindi kayang magpigil. Isa pa, gusto talaga niyang malaman kung ano ang pumasok sa isip ni Jack. Napakunot noo si Nash habang patuloy na lumilipat ang tingin niya kina Ethan at Jack. Saglit siyang tumingin kay Jack bago tumingin kay Ethan. Sa sandaling iyon, ang kanyang kalooban ay komplikado at galit. Pakiramdam niya ay doon. Ay isang bagay na tiyak na mali sa ulo ni Jack, at nadama na siya ay talagang hindi katugma para kay Ethan. Ito ay isang konserbatibong pagtatansya nang sinabi niyang mayroon siyang 50% na pagkakataon na makakuha ng isang itim na kayamanan. Sa totoo lang, sa sarili niyang isipan, dapat niya. Mga 60-70% pagkakataon. Kung tutuusin, galing siya sa Scarlet Pavilion at isang buhok lang ang layo kay Rhodes in terms of skill. Siya ay hindi kapani-paniwalang tiwala sa kanyang mga kakayahan sa alchemy. Hindi siya mayabang tulad ni Ethan, at hindi rin siya kasing kakaiba ni Jack. Pagtingin kay Jack na umaarte na siguradong kukuha ng kayamanan, bigla siyang gustong sigawan ni Nash. Kung tutuusin, sa isip ni Nash, kanya ang itim na kayamanan, wala itong kinalaman kay Jack. Habang nag-iisip si Nash kung may sasabihin ba siya, narinig na naman ang nanginginig at malamig na boses. Ang mga resulta ay i-aanonsyo ngayon. Para sa iba't ibang dahilan, i-aanonsyo ko lang ang 3 nangungunang resulta na mananalo sa mga kayamanan. Sa ikatlong pwesto, ang itim na kayamanan ay napupunta kay Emilio mula sa Chaos Continent. Nagkaroon ng kaunting paghinto pagkatapos sabihin iyon ng boses, tila binibigyan ng oras ang mga tao na mag-react. Ang mga alchemist ay talagang nag-react, at ito ay isang napakalaking isa rin. Si Emilio talaga ang nakakuha ng ikatlong pwesto. Iyon ay ibang-iba sa inaasahan nila. Kahit na nakakuha si Emilio ng isang kayamanan, naisip ng lahat na kahit papaano ay makakakuha siya ng isang tansong kayamanan. Gayunpaman, ang mga resulta ay naiiba sa inaasahan. Nakakuha lamang siya ng isang itim na kayamanan at napunta sa ikatlong pwesto para sa ikapitong grupo. Nang makuha ni Emilio ang resulta, tuluyan na siyang natigilan. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya na punong-puno ng hindi makapaniwala. Hindi niya maisip na siya ay talagang masama. Talagang nakakuha siya ng ikatlong pwesto sa round na ito. Nai-imagine na niya kung paano siya kutsain kapag bumalik siya sa Chaos Continent. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng mga alchemist mula sa Chaos Continent sa pagkakataong ito. Hindi niya matanggap ang resulta. Bahagyang nanginig ang kanyang bibig, paano? Paano ito posible? Medyo naguguluhan na siya. Sa sandaling iyon, may nagsimulang tumawa. Si Ethan, na tumatawa at nakakuyom ang tiyan, ay tumingin kay Emilio. Aaminin ko, tama ang sinabi mo kanina. Mas mabuting huwag kang masyadong magyabang, baka ikahiya mo ang sarili mo, hindi ba ikaw? Ganap na napahiya ang iyong sarili sa oras na ito. Sinabi mo pa na gusto mo akong ipaglaban sa unang pwesto, pero nakakuha ka talaga ng itim na kayamanan.
Ikaw ay sulit lang makipagkompetensya sa mga alchemist na iyon mula sa kontinente ng Hestia. Pagkasabi nun ay mas lalong lumapad ang ngiti ni Ethan. Galit na galit si Emilio na nanginginig ang buong katawan, ngunit wala siyang masabi. Ang mga resulta ay lumabas na, at ang katotohanan ay sa buong display. Kahit na sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ito ay makikita lamang bilang pagpilit ng mga bagay. Tatawanan na lang siya kaya tumahimik siya. Kanyang bibig at kinuha iyon. Ang mga alchemist mula sa Chaos Continent sa likod niya ay hindi mukhang masyadong masaya. Kung tutuusin, si Emilio ang pinuno nila. Maging ang mga resulta ng kanilang pinuno ay ganoon din. Masama na wala silang masabi. Sa sandaling iyon, ang mga alchemist mula sa White Marsh Continent ay lubos na kagalakan. Lahat sila ay nagsimulang purihin ang kanilang mga sarili at naghagis. Insulto sa kabilang panig. Noon lamang nila maibabalik ang dignidad na nawala sa Chaos Continent bago ito. Sa lahat ng ito, ang White Marsh Continent ay natalo sa Chaos Continent sa lahat ng aspeto. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon na sila ng pagkakataong mabawi ang ilang dignidad. Kahit na ang kanilang kabuoang gininto ang kayamanan ay hindi kasing dami ng Chaos Continent, hindi ganoon kalaki ang pagkakaiba. Kabanata 2991. Pagkatapos ng round na ito, makakakuha sila ng 3 gintong kayamanan sa kabuuan, habang ang Chaos Continent ay magkakaroon lamang ng 4. Ang pagkakaiba ay, pasok ka lang eh. Hanggat ang kanilang mga alchemist ay nagtatrabaho ng mas mahirap, maaari pa nilang makuha ang gininto ang kayamanan mula sa ika-8 grupo. Pagkatapos, sila ay magiging pantay sa Chaos Continent. Nangangahulugan ito na ang kanilang mga alchemist ay hindi mas mahina kaysa sa Chaos Continent. Ito talaga ang naglalabas ng frustrations ko. Ang mga alchemist mula sa Chaos Continent ay laging mayabang na kumilos sa amin. Palagi nilang nararamdaman ang pinakamahusay. Ngayon parang wala na silang espesyal. Nawala lang kami sa kanila dahil sa ilang swerte at oras. Sa mga round pagkatapos nito, gagawin natin tiyak na maibabalik ang lahat ng ating karangalan. Tama na yan. Nasabi ko na noon na siguradong bawiin natin lahat ng natalo natin. Inubos na ng Chaos Continent ang lahat sa mga talento nito, habang marami pa tayong nangungunang talento. Ang White Marsh Continent ay tila nagdiwang na parang pista. Ang mga alchemist mula sa iba pang 2 kontinente ay mas tahimik. Ang pinakatahimik sa kanilang lahat ay ang panig ng Hestia Continent. Baka sa mukha ni Nash ang kawalan ng pag-asa. Akala niya ay makakamit niya ang ika-3 pwesto, ngunit iyon talaga ang resulta. Kahit confident si Nash sa sarili niya, hindi siya confident to the point of arrogance. Maging si Emilio ay nakakuha lamang ng ika-3 pwesto, na nangangahulugan na tiyak na wala na siya sa pagtakbo. Iniisip niya kung sino ang pangalawa at unang pwesto. Sinimulan ng mga alchemist ng Hestia Continent na aliwin si Nash. Nash, hindi mo kailangang maging masyadong malungkot. Mukhang may kakaiba dito. Maging si Emilio ay nakakuha lamang ng ika-3 pwesto. Dapat mayroong ibang tao na kamangha-mangha ang sanay. Swerte lang ang lahat. Tama, ika-7 grupo pa lang. May iba pa pagkatapos nito. Tiyak na makakakuha pa rin tayo ng kayamanan. Huminga ng malalim si Nash. Ang mga salita ng aliw ay hindi nakarating sa kanya. Pakiramdam niya ay walang magawa sa kanyang puso. Kung tutuusin, siya ay naging 60 hanggang 70% kumpiyansa, hanggang sa tuluyang mawala ang lahat ng kanyang pag-asa. Nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang masama, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Nakasimangot si Jack habang nakatingin sa hangin. Matapos ipahayag ng wizened voice ang mga resulta, tumahimik ito. Isa lang ang nasa isip ni Jack sa sandaling ito, na para sa lahat ng mga resulta na basahin. Marahil naramdaman ang pag-asa ni Jack, maririnig muli ang matandang boses. Yung pangatlong pwesto, ang mga resulta ni Emilio ay ganoon. Ang Purple Sun Pill ay halos hindi matagumpay. Sa kanila, 3,820 pilron ang nasa 60% refinement. Ang 1,780 pilron ay nasa 50% refinement. Napakadetalyado na ng mga resulta, kaya wala nang puwang si Emilio na magsabi ng kahit ano. Nang marinig ang resulta, huminga ng malalim si Emilio. Matapos ipahayag iyon ng matandang boses, hindi na ito huminto tulad ng dati. Sa halip, nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ikalawang pwesto, ang nagwagi sa Bronze Treasure ay si Ethan. Ang mga resulta ni Ethan ay ang mga sumusunod. Bahagyang nagtagumpay ang Purple Sun Pill. 4,120 pilron ay nasa 60% pagpipino. Ang 1,480 pilron ay nasa 50%. Sa sandaling ibinalita ng boses na nanlaki ang mga mata ng lahat habang iniisip kung nagkakamali sila. Nagtaka sila kung ang organizer mali ang pagbilang nito. Si Ethan ay nasa pangalawang pwesto lamang.
Masyadong absurd ang resultang iyon. Kung si Ethan ang nasa pangalawang pwesto, sino ang una? Sino ang may karapatang maging sa unang lugar? Naninigas ang katawan ni Ethan habang sumisigaw, I'm second place. Paanong nasa pangalawang pwesto ako? Ang aking mga resulta ay nasa unang lugar, dapat. Mali ang pagkalkula nito. Sino ang makakakuha ng unang lugar maliban sa akin? Kabanata 2972. Nang mabalitaan niyang nasa pangalawang pwesto siya at tanging bronze treasure lang ang nakuha niya, nabaliw si Ethan. Hindi niya matanggap ang resultang iyon, gayon din. Tanggapin na hindi siya ang pinakamahusay na alchemist sa lahat ng naroon. Bukod sa kanya, sino pa ang makakakuha ng unang pwesto at manalo ng gintong kayamanan? Ito ay walang katotohanan. Napakawalang katotohanan na ang lahat ng mga alchemist na naruroon ay hindi matanggap o maniwala. Patuloy na sumigaw si Ethan, dapat may mali. Maliban sa aking sarili, walang sino man ang maaaring manalo sa gintong kayamanan. Sino ang maaaring maging mas malakas kaysa sa akin? Isa lang ang nasa isip ni Ethan ng mga sandaling iyon. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano, o kung ano pang senaryo. Si Ethan ay isang taong hindi kapani-pani walang matigas ang ulo. Sa sandaling iyon, sigurado siya na mali ang pagkalkula nila ng mga resulta. Sigurado siyang nanalo talaga siya sa unang pwesto. Tumigil ang paghinga ng lahat. Maaaring hindi sila kasing emosyonal ni Ethan, ngunit napuno pa rin sila ng kuryosidad at kawalang paniwala. Walang pakialam ang boses na iyon sa mga reaksyon ni Ethan. Sinabi nito sa karaniwang kalmadong tono, ang nanalo sa ikapitong grupo ay si Jack White. 5,430 pilrun ay nasa 60% refinement, at 170 pilrun lamang ang nasa 50%. Ang kanyang mga resulta ay ang pinakamahusay, at walang alinlangan na nasa unang lugar. Lahat ng mga alchemist doon ay ganap na natigilan. Halos lahat ay nakabuka ang bibig sa hindi makapaniwala, iniisip kung nagkamali sila ng narinig. Si Jack ang una kong pwesto. Ang kanyang mga resulta ay napakaganda rin. Mayroong 5,600 pilrun, at matagumpay niyang napino ang 5,430 sa 60% rate ng refinement, 170 lamang sa kanila ang nasa 50% refinement. Ang mga resultang iyon ay tiyak na naglagay sa kanya sa unang lugar. Malinaw na inihayag ng matandang boses na iyon ang mga resulta ng nangungunang 3 lugar. Mukhang kapani-paniwala, ngunit hindi nila matanggap na si Jack ang nasa unang lugar. Nagsimula silang magtaka kung sila ay nag-hallucinate at kung ang lahat ay isang ilusyon. Nanlaki ang mata ni Ethan, nakalimutan pa niyang huminga. Nanginginig ang bibig niya habang sinasabi, anong sabi mo? Si Jack ang nasa unang lugar. Ang gintong kayamanan ay si Jack. Anong klaseng biro ito? Paano siya nasa unang lugar, hindi mo ba nakita ang kanyang badge? Isa siyang 6th grade alchemist. Paano makukuha ng isang alchemist sa ika-6 na baitang ang gintong kayamanan? Sa pagkakataong iyon, gulong-gulo ang isip ni Ethan, iniisip kung nagkamali ba siya ng narinig, o binabangungot siya. Ang kanyang mga tanong ay hindi sumagot, parang ayaw siyang kilalanin ng boses. Lalong nabaliw si Ethan sa kawalan ng tugon. Marahas siyang lumingon at humarap kay Jack, nakaturo sa dibdib ni Jack. Tingnan mo lang. Tingnan mo kung anong badge ang nasa dibdib niya. Maging ang ibang mga alchemist mula sa parehong mundo ay tumitingin sa kanya. Isa lang siyang baliw na lalaki na. Marunong lang magyabang. Isa lang siyang kakaibang kinikilos. Paano niya makukuha ang gintong kayamanan? Sabihin mo sa akin kung paano. Naging malikot ang paghinga ni Ethan habang sinisigaw ang lahat ng iyon. Nanginginig ang buong katawan niya. Karaniwan, magkakaroon ng maraming mga talakayan pagkatapos ipahayag ang unang 3 lugar, ngunit ito ay hindi kapani-pani walang tahimik kung ihahambing. Tanging. Rinig na rinig ang paghinga habang tumahimik ang lahat, hindi alam ang sasabihin dahil tila napakabaliw ng lahat. Sa 30 alchemist na naroroon, si Ethan lang ang sumisigaw. Nawalan man siya ng boses, wala pa rin siyang nakuhang sagot. Naiwan lang siya may pag-aatubili at mas maraming tanong sa isip niya. Dahil sa kawalan ng tugon ay lalo siyang nabalisa. Kabanata 2,973. Naglakad siya papunta sa kung saan nagtipon ang mga alchemist mula sa kontinente ng Hestia. Siya ay may isang baliw na ekspresyon sa kanyang mukha bilang siya push lampas sa mga alchemist sa harapan niya hanggang sa makarating siya sa harap ni Jack. Ang mga alchemist na itinulak palayo ay inakala na si Ethan ay kumikilos ng walang pakundangan, ngunit walang sino man ang nang-ahas na magsabi ng anuman. Alam ng lahat na meron si Ethan ganap na sumabog sa sandaling iyon, at maaaring pumatay ng isang tao. Duguan ang mga mata ni Ethan. Pati ang mga kalamnan ng mukha niya ay nanginginig habang nakatingin kay Jack nang may galit na para bang kanya si Jack mortal na kaaway.
Itinuro niya mismo ang dibdib ni Jack, isa ka pang anim na baitang alchemist, paano mo nakuha ang gintong kayamanan kaysa sa akin? Hindi patas, dapat may mali. Napakunot ang noo ni Jack na punong-puno ng galit. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kabaliw si Ethan. Kakaiba ang ekspresyon ni Ethan na parang nawawala na siya ng kontrol sa sarili. Napabuntong hininga si Jack nang sabihin niya sa maluwag na tono, maaaring mayroon akong ika-6 na baitang alchemist na badge, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang aking mga kasanayan ay sa ika-6 na baitang alchemist. Matagal na akong level ng 7th grade alchemist, buti na lang hindi na ako nakapag-test pagkatapos ma-delay ng ilang bagay. Kaya naman mayroon pa akong 6th grade alchemist badge. Ipinaliwanag ni Jack ang mga bagay ng napakalinaw. Nang marinig iyon ng lahat, nagsimula silang tanggapin ang katotohanan. Si Ethan lang ang nanatiling baliw. Malakas niyang sinabi, hindi ako naniniwala. Ayaw kong maniwala, sinungaling ka lang. Isang ganap na scammer. Walang paraan na nakuha mo ang ginintoang kayamanan. Kahit totoo ang sinasabi mo, ano? Galing ka sa Hestia Continent. Wala kang karapatang makuha ang gintong kayamanan. Walang paraan na matatalo ako ng isang alchemist mula sa kontinente ng Hestia sa unang pwesto. Imposible. Kumunat ang noo ni Jack, gustong-gustong sampelan ng gising si Ethan ng mga sandaling iyon. Nang marinig ng iba ang sinabi ni Ethan ay napalingon silang lahat. Kahit na ang mga salita ni Ethan ay labis na nakainsulto sa Hestia Continent, mayroon pa ring ilang loika dito. Ang Hestia Continent ay hindi kailanman nanalo ng isang unang pwesto sa huling 6 na grupo. Nakuha lamang nila ang pangalawang pwesto at pangatlong pwesto ng isang beses. Iyon ang dahilan kung bakit minamaliit ng lahat ang Hestia Continent, na parang matagal na silang nahuli. Ang mga alchemist mula sa kontinente ng Hestia ay nakakakuha lamang ng mga itim na kayamanan sa karamihan. Nang marinig iyon ng mga alchemist mula sa kontinente ng Hestia, sila nagsimulang mawala ng kalmado. Kahit na mayroon din silang pagdududa, hindi ibig sabihin na hahayaan na lang nilang kutsain sila ng ibang tao. Hindi napigilan ng lalaking naka-gray na nakausap si Jack noon, anong ibig mong sabihin dyan? Ken Hestia Continent. Hindi kailanman makakuha ng unang lugar. Ang unang lugar ay maaari lamang pag-aari mo guys. Walang katotohanan yan. Si Jack ang pinakamalakas mula sa kontinente ng Hestia. Hindi siya kailanman lumahok sa mga naunang grupo, kaya hindi na kami nakakuha ng unang pwesto. Ngayong narito na siya, ang unang lugar ay kanya. Kabanata 2974. Ang boses kanina ay nagpahayag ng lahat ng iyong mga resulta. Parang hindi mo narinig. Ang mga resulta ay nasa harapan nating lahat, kaya ano ka pa? Pagtatanong. Kung natalo ka, talo ka. Matapos sabihin iyon ng lalaking nakasuot ng kulay abo, agad na sumali ang iba pang mga alchemist mula sa kontinente ng Hestia, tama. Kung natalo ka, kung gayon. Nawala ka. Ikaw ba ay isang masakit na talunan? Malinaw ang mga resulta para makita ng lahat. Ayaw mo lang maniwala. Hindi naman ganoon kalala ang resulta mo. Nagawa mong makakuha ng 4,120 pilrun hanggang 60% refinement. Ito ay kaya lang mas malakas si Jack sa'yo. Sa 5,600 pilrun, 5,430 sa mga ito ay nasa 60% refinement, basta. Nagkaroon siya ng sapat na oras, malamang na nakuha niya ang lahat ng ito sa 60% refinement. Lumabas siya sa ikatlong araw. Lumabas ka lang sa barrier sa pinakahuling sandali. Yan ang agwat sa inyong dalawa. Kakaiba lang ang ugali ni Jack. Kung nanatili siya hanggang sa huling sandali, maaaring napino niya ang lahat ng ito sa 60%. Nanginginig sa galit ang buong katawan ni Ethan matapos niyang marinig iyon. Dati, laging may sasabihin si Ethan sa tuwing may magtatanong sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya alam ang isasagot. Tama sila. Malinaw ang mga resulta para makita ng lahat. Nagkaroon ng agwat sa pagitan ng kanyang kakayahan at ni Jack. Walang paraan na mababago niya iyon. Gayunpaman, tumanggi siyang maniwala na ang mga resultang iyon ay kung ano ang mayroon si Jack. Pagkatapos ng lahat, si Jack ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Hindi siya madaling maniwala na iyon ang katotohanan. Humihingal si Ethan na parang galit na leon. Pagkaraan ng ilang sandali, medyo kumalma ang kanyang tono, dapat ay nandaye ka, kung hindi, hinding-hindi mo makukuha ang resultang ito. Niloko mo talaga. Walang paraan. Ganyan ka kalakas. Paano ka nakakuha ng 5,430 pilrun hanggang 60%? Imposible yon. Walang paraan na mas magaling ka sa akin. Hindi man lang nakakumbinsi ang mga salitang iyon. Siya ay isang ganap na masakit na talunan at sinusubukang pilitin ang mga bagay sa kanyang paraan pagkatapos. Walang magawa ang mga labi ni Jack habang napapasinghap sa pagmamatigas ni Ethan. Aniya, pwede bang maging mas makatotohanan?
Sinasabi mo na niloko ako, tapos sabihin mo sa akin kung paano ako nanloko. Nakagawa na ba ako ng Purple Sun Pill? O may iba pa ba? Walang paraan para manloko maliban kung napainom ni Jack ang tabletang ito noon. Gayunpaman, upang maiwasang mangyari iyon, sinabi na ng boses na ang Purple Sun Pill ay hindi umiiral sa mga mundo ng ikatlong baitang. Ang recipe ng Purple Sun Pill ay isang sikreto. Ito ang unang pagkakataon na pinino ito ng lahat. Napatigil muli si Ethan. Ngumuso si Jack bago nagpatuloy, di ba sabi mo niloko ako? Pagkatapos sabihin sa lahat, paano ako nanloko? Marahil ay maaari mong sabihin sa lahat kung paano ito mangyayari. Posible bang Mandaye? Hindi ka ba nagiging sore loser sa puntong ito? Ang mga resulta ay lumabas na, kaya ano ang sinusubukan mong ipaglaban? Basta. Bumuo ng iyong sarili. Naging mabait na ako sa pamamagitan ng pagpayag na gawin mo ang gusto mo bago ito. Kung itutuloy mo pa, hindi na ako magiging mabait. Hindi na mapakali si Jack sa pangungulit ni Ethan. Kung talagang nagpatuloy ang lalaking iyon, marami pang pabulaanan si Jack. Nanginginig ang buong katawan ni Ethan habang nasa bingit ng pagbagsak ang kanyang mental state. Kabanata 2995. Gusto niyang gamitin ang dahilan ng pagdaraya ni Jackie, ngunit wala siyang maisip na paraan. Iyon ay dahil imposible gawin mo na. Dahil hindi nanloko si Jackie, kung gayon ang mga resulta ay totoo. Talagang napino niya ang 5,430 pilrun sa 60% refinement. Kung ikukumpara doon, grabe ang talo ni Ethan. Malakas ang kabog ng puso ni Ethan habang nakatingin kay Jackie na nakanganga ang mga ngipin. Sa sandaling iyon, ang mga alchemist mula sa White. Hindi na kinaya ng Marsh Continent na magpatuloy si Ethan. Kung tutuusin, medyo nakakahiya. Lumapit ang dalawa sa mga alchemist na mas malapit kay Ethan at hinawakan ang mga braso ni Ethan. Hinailan nila siya pabalik habang sinasabi nila, Ethan, huwag kang masyadong magalit. Ang taong ito ay dapat na itinatago ang kanyang mga kasanayan sa buong oras. Lumabas na ang resulta, meron. Wala nang masabi. Balik na lang tayo. Nagpumigla si Ethan at tinulak silang dalawa, hindi pa nakatakda ang resulta. Tumanggi akong maniwala na ito ang kanyang resulta. Dapat may error. Ako ang nagpino ng 5,430 pilrun sa 60% refinement. Akin ang resulta niya, at kay Jackie ang resulta ko. Napaawang ang mga labi ni Jackie dahil doon, ayaw na niyang abalahin si Ethan. Sasabihin ni Ethan ang anumang bagay para makuha ang gininto ang kayamanan, kahit na pinaghihinalaan niya na ang kanilang mga resulta ay binaligtad. Wala na siyang imak sa puntong iyon. Wala siyang gustong sabihin, ngunit walang nakakaalam kung ano ang sasabihin ng lalaking iyon kung walang pipigil sa kanya. Nagtaas ng boses si Jackie at sinabing, sa palagay mo ba ay nilikha ang mga batas ng Whirling World para sa akin? Malapit sa akin ang nagtukoy ng mga resulta, kaya gusto niya na ako ang makakuha ng unang pwesto at ipagpalit ang aming mga resulta. Ang mga tanong na ito ang naging dahilan para itikom muli ni Ethan ang kanyang bibig. Tama si Jackie. Sino si Jackie? Paano kaya niya nagawang paikutin ang mga batas ng Whirling World para maging angkop sa kanya? Kung talagang may ganoong kakayahan si Jackie, hindi na niya kailangang makipagkompetensya sa iba. Makukuha lang niya ang mga mapagkukunan para sa kanyang sarili nang walang ganoong pagsisikap. The moment he said that, Ethan swelled up like a tomato as he hanging his head. Hindi na nangahas ang dalawang alchemist sa likod niya. Para sabihin ang kahit ano. Ayaw nilang ituloy ni Ethan ang paggawa ng eksena. Masyado na itong nakakahiya. Siya lamang ang gagawin nila. Natatawa kung nagpatuloy si Ethan sa pagpupumiglas. Halos kinaladkad nila si Ethan pabalik sa kanyang orihinal na pwesto, novel drama. Pagbalik ni Ethan, naglakad na naman si Emilio. Sa sandaling iyon, iba't ibang emosyon ang nasa kanyang mga mata. Siya ay natural. Hindi kasing baliw ni Ethan, pero hindi rin siya lubos na kalmado. Same time niyang tinitigan si Jackie, sinisikap niyang tingnan kung napalampas niya ito. Isang bagay. Pagkaraan ng mahabang panahon, kailangan niyang aminin na hindi pa rin nagbabago si Jackie. Ang lahat ay nanatiling pareho sa buong panahon, dati. Pakiramdam niya ay baliw si Jackie, ngunit ngayon niya napagtanto na siya ay naging ignorante. Napakalakas talaga ni Jackie. Marami siyang nasabi na kakaiba dahil lang sa sobrang tiwala niya sa sarili niya. Kabanata 2996. Huminga ng malalim si Emilio habang bahagyang namutla, so you were actually very confident. Kaya naman tumaya ka. Ethan. Iyon ang dahilan kung bakit minamaliit mo kaming lahat. Tumaas ang isang kilay ni Jackie at nagpakawala lang ng mahinang ngiti. Matapos marinig ng lahat ang mga salita ni Emilio, naglabas sila ng mga tingin ng realisasyon. Hindi katakataka na ang mga aksyon ni Jackie ay napakahirap gawin. Maintindihan.
Iniinsulto si Ethan at pastahan si Ethan. Kahit na ano pa ang sabihin ng iba, hindi nabigla si Jackie. Sa gayon, sandali, lahat ay nagtataka kung si Jackie ay may isang uri ng layunin sa isip. Noon nila napagtanto na wala si Jackie, itinuring sila bilang anumang bagay. Malaki ang tiwala ni Jackie. Napakunot ang noo ni Jackie, sa sobrang inis na sabi, I already made things very clear kanina, buti na lang walang gustong makinig sa inyo. Ikaw. Akala ko nagbubuga ako ng kalokohan. Wala akong magagawa dyan. Noon napagtanto ng lahat na tiyak na sinabi ni Jackie na hindi niya gagawin ang taya kung wala siyang kakayahan. Noong panahong iyon, walang naniniwala sa kanya. Naisip pa nga nila na baka baliw siya para sabihin iyon. Ngayon, alam na nila na hindi siya baliw, sila ang naging ignorante. Napaawang ang labi ni Emilio habang umasim ang ekspresyon nito. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pakiramdam niya ay isa siyang ganap na clown sa harap ni Jackie. Huminga siya ng malalim habang bahagyang kumikibot ang kanyang mga labi, I'm such a joke. Nang ipahayag na nakakuha siya ng ikatlong pwesto, talagang punong-puno ng hindi paniniwala si Emilio. Naramdaman niya na, kahit na hindi niya makuha ang gintong kayamanan, hindi siya ganoon kasama para lamang makakuha ng itim na kayamanan. Ngayon ay tila hindi lang siya masama sa mga tuntunin ng kasanayan, ngunit sa mga tuntunin ng pagsusuri sa iba rin. Napabuntong hininga si Emilio habang inaayos ang sarili. Lumingon siya nang bumalik siya sa kanyang orihinal na lugar na medyo nalulungkot. Kung siya ay natalo, pagkatapos ay maaari lamang niyang tanggapin ang mga resulta kung ano ito. Hindi siya bilang much of a sore loser compared to Ethan. Kahit anong mangyari, nakuha pa rin niya ang isang kayamanan. Kahit na ito ay isang itim na kayamanan, at least may maibabalik siya. Higit pa rito, ang mga bagay ay nangyari nang hindi inaasahan sa pagkakataong ito, kaya't maipaliwanag niya ang mga bagay kung magtatanong ang mga nakatataas. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, biglang may naramdamang tingin sa kanya. Tumangala siya at nakita si Nash na nakatingin sa kanya na may komplikadong ekspresyon. Kamukha niya talaga si Ethan. Kumaibot ang labi niya at naninigas ang mga kalamnan sa mukha. Napuno siya ng kawalang paniwala, pagkabigo, at galit. Hindi inaasahan ni Nash na haantong sa ganoon ang mga pangyayari. Si Jackie ay nakakuha ng gininto ang kayamanan, samantalang wala siyang nakuha. Kung ikukumpara kay Jackie, wala siya. Siya ay talagang naging ang isa na magdusa ng isang kumpletong pagkawala. Walang paraan na matatanggap iyon ni Nash. Huminga ng malalim si Nash habang nanginginig ang boses na tanong niya, palagi ka lang nagpapanggap, sino ka ba at? Bakit? Biglang napatigil si Nash sa sinabi niya. Marami pa siyang gustong itanong, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang dahilan na mangyayari ang sitwasyon mawala ng kontrol kung itinanong niya ang mga tanong ng malakas. Ang mga alchemist mula sa ibang mundo ay nakatingin pa rin sa direksyon nila. Galit man siya kay Jackie, hindi niya maitatanggi ang halaga ni Jackie. Sa husay lang ni Jackie, malugod na tatanggapin ng Scarlet Pavilion si Jackie. Kung talagang ginawa ng mga higher up ng Scarlet Pavilion. Kaya, pagkatapos ay siya ay nasa isang mahirap na lugar. Kaya pilit niyang ibinaba ang galit at pagdududa sa kanyang puso habang nakatitig kay Jackie. Nakataas ang kilay ni Jackie habang mahinahong sinabi, mas talented lang ako sa inyong lahat. Wala nang iba pa. Kabanata 2997. Sa sandaling sinabi niya iyon, naramdaman ang panginginig sa hangin. Umasim ang mukha ng lahat sa masasakit na salita. Gayunpaman, napilitan silang magpigil kahit gusto nilang kutsain si Jackie. Pagkatapos ng lahat, ang mga kakayahan ni Jackie ay naipakita para sa lahat, tingnan mo. Maliban na lang kung mas malakas sila kay Jackie, kahit anong sabihin nila ay biro lang. Nakita ng lahat na si Jackie ang talagang nakakuha ng unang pwesto. Ang mga resulta ng nangungunang tatlong ay ipinakita sa lahat. Ang mga numero ay hindi kapani-pani, walang tiyak, at walang paraan na ito ay pekeng. Panay ang tingin ng lahat kay Jackie, karamihan sa kanila may matanong na tingin. Walang pakialam si Jackie sa pagtingin ng iba sa kanya, hindi pinapansin ang lahat. Matapos isara ni Nash ang bibig, iisa lang ang nasa isip ni Jackie. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kinaroroonan ng mga alchemist mula sa White Marsh Continent. Sa sandaling iyon, ang mga alchemist mula sa White Marsh Continent ay tumingin ng mabuti kay Jackie. Medyo natakot pa nga sila, hindi sigurado kung babarilan sila ni Jackie ng mga masasamang salita. Kung magpas siya si Jackie na kutsain sila ay lubusan. Napahiya. Gayunpaman, hindi man lang nag-abalang tingnan ni Jackie ang mga alchemist sa likod ni Ethan habang diretsyong nakatingin kay Ethan. Matapos makarating sa harap ni Ethan, inabot ni Jackie at malamig na sinabi, nakalimutan mo na ba ang milyong mga kristal na espiritu? Nagsilbing paalala sa lahat. Biglang naalala nilang lahat ang pastahan na ginawa ni Jackie kay Ethan noon.
Malinaw na nakasulat na kailangang bigyan ni Ethan si Jackie ng 1,000,000 spirit crystals hanggat nakakuha si Jackie ng kayamanan. Hindi lamang nakuha ni Jackie ang isang kayamanan, ngunit isang gintong kayamanan. Tumayo si Jackie sa ibabaw nilang tatlo. Tuluyan ang nagdilim ang mukha ni Ethan nang marinig niyang gusto ni Jackie ang mga spirit crystals niya. Namutla ang kanyang mga labi, at napalunok ang lahat sa hitsura niya. Para siyang mamamatay sa galit. Nagsimulang huminga ng malalim si Ethan. Hindi pa siya napahiya ng ganito. Ito ay hindi kapani-paniwalang nakakahiya. Hindi lang siya natalo kay Jackie, kailangan din niyang bigyan si Jackie ng 1,000,000 spirit crystal ng walang dahilan. Sa pagtingin kay Ethan, halatang galit na galit si Ethan hanggang sa puntong wala siyang balak maglabas ng kahit anong espiritu. Mga kristal. Tumaas ang isang kilay ni Jackie at nanunuya, ano ang sinusubukan mong gawin? Nagpaplano ka bang lumaban sa deal? Huwag kalimutan. Masaya kang pumirma sa kontrata. Dahil sa mga salitang iyon ay lalong umasim ang mukha ni Ethan. Naalala niya ang sinabi niya kay Jackie noon. Sa oras na iyon, mayroon si Ethan. Naisip na si Jackie ay isang ganap na tulala na nagbibigay sa kanya ng libreng mga kristal ng espiritu. Kahit na nahulaan niya na maaaring si Jackie. Ibang layunin, hindi niya inaasahan na wala talagang ibang intensyon si Jackie. Tinaya lang siya ni Jackie dahil si Jackie ay hindi kapani-paniwalang tiwala. Nanginginig ang mga kamay ni Ethan, wala akong ganoong intensyon, hinding-hindi ko gagawin iyon. Pakiramdam ni Ethan ay saysubog na siya mula sa galit. Napatawa tuloy si Jackie, naaalala mo pa ba kung paano mo ako kinausap noon? Sabi mo iba ako sa gustong ibigay kayong mga espiritong kristal. Iniisip ko kung anong uri ng ekspresyon ang mayroon ka kapag lumabas ang mga resulta. Iniisip ko kung gagawin mo maging masaya kagaya noong binigyan mo ako ng mga spirit crystal. Sa paningin ko, para kang clown. Kabanata 2,978. Pagkasabi noon, iwinagayway pa ni Jackie ang 6th grade alchemist badge sa dibdib niya sa harap ni Ethan. Nawala ng balanse si Ethan nang makita iyon. Kung hindi dahil sa ibang alchemist sa likod niya, malamang na bad trip siya at nahulog. Sa pagkakataong iyon, lahat ay nakatingin kay Ethan. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan niya. Walang paraan para maka-address siya sa sandaling iyon. Tutal, nakapirma na siya ng kontrata. Dahil sa mga batas ng mundo na naghihigpit sa kanya, walang paraan na maaari niyang labagin ang mga ito. Siya ay pinilit na lunokin ang kanyang pagkadismaya at pagkamuhi habang naglalabas siya ng 1,000,000 spirit crystals mula sa kanyang spatial ring para ibigay kay Jackie. Sinimulan na talaga ni Jackie ang pagbilang nito sa mismong lugar. Matapos matiyak na tama ang numero, inilagay niya ang mga kristal sa buto ng mastasa. Tumayo si Ethan sa gilid, sa sobrang galit niya ay nanginginig ang buong katawan. Pakiramdam niya ay maaari siyang mahimatay anumang oras. Sa pagkakataong ito, galit na galit siya. Gayunpaman, kahit na mamatay si Ethan, walang pakialam si Jackie. Matapos mabilang ni Jackie ang mga spirit crystal, ang heaven array sa panloob na lungsod ng Prosper City ay nagsimulang kuminang sa berde. Iyon ang senyales na may ipinapadalang mensahe. Nag-react ang lahat nang makita ang glow. Mukhang tapos na ang round. Ang mga resulta ay lumabas. Kung may nakakuha ng kayamanan, ipapadala ang mga resulta bago mawala ang berdeng ilaw. Pamilyar na ang lahat sa nakita. Kung tutuusin, 6 na grupo na ang naglaban-laban bago ito. Lahat ay tumuwid sa kanilang likuran nang makita nila ang berdeng ilaw, nakatingin sa heaven array. Lalong tumindi ang berdeng ilaw, na naging sanhi ng pag-angat ng loob ng lahat. Nagsimulang mag-discuss ang ilan sa kanila, I wonder what the results are. Iniisip ko kung nakakuha kami ng isang kayamanan. With Nash, malaki ang chance na ginawa namin. Kahit na si Nash ay hindi kasing galing ni Rudeyes, hindi naman siya masyadong masama. Kung si Nash ay gumanap gaya ng dati, at walang masyadong malakas mula sa dalawang iba pang mundo, ang itim na kayamanan ay magiging atin. Masyadong maraming kondisyon. Pakiramdam ko ay hindi ganoon kadali ang ikatlong pwesto. Tingnan mo na lang ang ekspresyon ni Rudeyes. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang pag-aalala. Nakikita namin na hindi siya ganoon ka-confident kay Nash. Tama, kahit si Nash mismo ay hindi rin siguro alam kung makakakuha siya ng pangatlong pwesto. Kanina pa pala ang yabang ng lalaking Ethan na iyon. Kung hindi tayo manalo sa pagkakataong ito, tiyak na hindi siya magpipigil at patuloy na iniinsulto. Nakakainis. Iniinsulto talaga kami ng lalaking iyon at sinabihan kaming huwag sumali. Nandito lang daw kaming lahat para buuin ang mga numero. Naiintindihan ko galit na iniisip lang yon. Wala naman tayong magagawa dyan. Hindi talaga may kukumpara ang Hestia continent sa ibang dalawang kontinente, ngunit hindi iyon ang atin. Kasalanan. Kung hindi pa lumitaw ang hadlang noon, hindi tayo magpapatalo sa kanila ngayon. Baka mas malakas pa tayo sa Chaos Continent.
Ang lahat ng ito ay dahil kami ay ganap na nabuklod. Kaya naman kami naging mahina. Ang mga talakayan ay maririnig sa lahat ng dako. Karamihan sa kanila ay walang masyadong pag-asa para sa mga resulta. Marami sa kanila ang nadama tulad ng masyadong maliit ang pagkakataong makakuha ng premyo. Pagkatapos ng lahat, ang iba pang dalawang mundo ay masyadong malakas. Galit na galit si Rudeyes na nakikinig sa kanilang mga reklamo. Kabanata 2999. Masama na ang mood niya dahil kay Jackie. Ang mga negatibong komentong iyon ay tila nagpasilaw sa kanya. Bigla siyang napatayo sa kanyang banig habang sinisigawan niya ang lahat ng mga alchemist sa paligid niya, lahat kayo, shut your mouths. Ang mga resulta. Hindi pa naipadala, at sinasabi mo na ang mga nakakapanlulumong bagay. Kahit na maganda ang mga resulta, sila ay naging nilalamon ng mga nakakapanlulumong salita mo. Nagtitiwala ako sa kakayahan ni Nash. Kahit na hindi siya makakuha ng itim na kayamanan, mayroon lamang siya na miss ng kaunti. Tumahimik ang lahat pagkatapos marinig iyon. Walang nangahas na i-provoke siya. Alam nila na si Rudeyes ay nasa isang hindi kapani-pani walang masamang kalooban sa sandaling iyon. Malungkot na nakasimangot si Mitchell habang pinagmamasdan kung gaano kabaliw ang kinikilos ni Rudeyes. Kahit ano pa ang sinabi ni Rudeyes noon, marami pa siya. O hindi gaanong pinahintulutan ito, ngunit hindi niya inaasahan na si Rudeyes ay magwawakas na mawalan ng kontrol, na nangangagat sa lahat na parang baliw na aso. Walang masyadong mali sa pinag-uusapan ng lahat. Lahat ng iyon ay katotohanan. Maging siya ay hindi ganoon ka-optimistiko sa mga resulta ng round na ito. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga mahuhusay na alchemist mula sa dalawang iba pang mga mundo. Hindi naging madali ang malagay sa top 3 sa napakaraming masters. Nakilahok siya sa isa sa mga round, at natural na alam kung gaano ito kahirap. Huminga ng malalim si Mitchell, malungkot na sinabi, Rudeyes, alam kong masama ang pakiramdam mo, pero walang masama sa sinasabi ng lahat. Walang gustong maging pessimistic. Kung talagang may dahilan para magtiwala, nagtitiwala ako na ang lahat ay malugod na sinabi iyon. Nakakunot ang noo ni Rudeyes habang nakatingin ng masama kay Mitchell. Kumaibot ang labi niya habang ngumuso, stop trying to be so snide about everything. Sa pagkakataong ito, mayroon na ring kinatawan ang Phoenix Valley, ikaw di ba nag-aalala? Hindi ka ba magagalit sa kanila kapag nakarinig ka ng mga negatibong pagsusuri? Malamig na sagot ni Mitchell, syempre gusto kong makakuha ng magagandang resulta ang mga kapwa ko estudyante, pero ang katotohanan ay malinaw para makita ng lahat. Kung sasabihin kong tiyak na makakakuha siya ng kayamanan, nagyayabang lang ako. Walang tigil ang pagtatalo ni na Mitchell at Rudeyes sa isang dulo, habang nakaupo sina Rudy at Aaron sa kanilang sulok, nagsimulang mag-usap ng mga bagay-bagay. Baka sa mukha ni Rudy ang pag-aalala. Nagtiwala siya sa kakayahan ni Jackie, ngunit laban sila sa dalawang hindi kapani-pani walang malakas na mundo. Hindi niya alam kung magkakaroon ng magandang resulta si Jackie. Dahil siguro sa nag-aalalang tingin kay Rudy, pero nasabi agad ni Aaron. Curious niyang sabi, pakiramdam ko, dapat makakuha ng magandang standing si Jackie, hindi ko lang alam kung gaano siya kahusay. Narinig ko mula sa iba pang mga alchemist na ang nangungunang tatlong resulta lamang ang iaanunsyo, habang lahat ng iba ay hindi papansinin. Sabi na nag-aalala na rin si Aaron. Kung hindi nakapasok si Jackie sa nangungunang tatlo, hindi ipapakita ang kanyang mga resulta. Ito ay magiging walang silbi kahit nasa ika-4 na pwesto si Jackie. Matapos marinig ni Rudy ang sinabi ni Aaron, lumingon siya at seryosong sinabi, si Jackie ay tiyak na makakakuha ng isang kayamanan. Mukhang hindi ka panipaniwala si Rudy, na walang puwang para sa pagdududa. Walang magawa ang mga labi ni Aaron, hindi alam ang sasabihin. Siya gustong tanungin si Rudy kung paano siya kumpiyansa na tiyak na makakakuha ng kayamanan si Jackie. Kabanata 3000. Akala niya ba walang kwenta lahat ng top 3? Hindi ito isang bagay na makukuha mo dahil lang sa gusto mo. Gayunpaman, alam niyang tiyak na hindi niya magiging kaibigan si Rudy anymore if he said all of that, kaya napilitan siyang lunukan ang mga salita niya. Patuloy na sabi ni Rudy, iniisip ko lang kung anong premyo ang makukuha niya, hindi kung makukuha niya. Kung hindi siya makakakuha ng isang kayamanan, kung gayon hindi niya gagawin maging Jackie ka na. Matapos marinig iyon ay lalong nagduda si Aaron. Gusto niya talagang bigyan ng payo si Rudy, na mas mataas ang pag-asa ni Rudy ay, mas masakit ito sa huli. Malaki ang pag-asa ni Rudy kay Jackie. Hindi ba alam ni Rudy kung ano ang ibig sabihin ng paglalagay sa top 3? Pagkarinig sa mga salita niya, parang mas confident pa si Rudy kay Jackie kaysa kay Jackie mismo. Dati, nalilito na si Aaron sa mga kilos at pananalita ni Jackie. Pagtingin kay Aaron na tila hindi alam ang sasabihin, napabuntong hininga si Rudy, alam ko ang iniisip mo. Sa totoo lang, naiintindihan ko, ngunit wala kang alam tungkol sa amin.
Kaya akala mo baliw kami. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang Heaven Array ay biglang naglabas ng ginintoang glow. Sa sumunod na segundo, lumitaw ang mga salitang gintong kayamanan, sa harap ng lahat. Nang makita nila ang mga salitang iyon, agad na nawala ang lahat ng pagtatalo at talakayan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang mga salitang iyon sa Heaven Array. Sa huling 6 na grupo, 4 sa kanila ang walang nakitang ibinalik. Sa pagkakataong ito, hindi lamang may naibalik, ito ay walang iba kundi ang gintong kayamanan na ibinalik. Nagulat ang lahat kaya hindi nila alam ang sasabihin. Hindi rin sila makapaniwala sa totoong nangyayari. Maya-maya, may tumuro sa Heaven Array, nanginginig, niloloko ba ako ng mga mata ko? Ito ay isang gintong kayamanan. Isang alchemist mula sa Hestia continent ang nakakuha ng gintong kayamanan. Totoo ba ito? Nanaginip ba ako? I'm wondering the same thing too. Hinala ko na nanaginip ako. Lahat tayo. Oh my gosh, nakakuha talaga tayo ng golden treasure. Sino ang nakakuha nito? Si Nash ba? Ang kanyang mga kasanayan ay talagang napakalakas. Talagang nalampasan niya si Rudeyes at nakakuha ng gintong kayamanan. Ito ay hindi ka panipaniwala. I was ignorant to assume na mas mahina siya kay Rudeyes. Ganoon din ang naisip ko. Pakiramdam ko ay makakakuha siya ng isang itim na kayamanan. Ang isang gintong kayamanan ay isang bagay na hindi ka panipaniwala. Hindi ako makapaniwala na nagkatotoo talaga ang panaginip na ito. Ito ay walang katotohanan. Hindi lang ikaw ang nag-iisip na walang katotohanan. Lahat ng nandito ay ganoon din. Katulad ng sinabi ng taong iyon. Ang lahat ay napuno ng hindi paniniwala. Isang alchemist mula sa Hestia continent ang talagang nakakuha ng unang pwesto. Dati, ang resulta ng kanilang naunang 6 na grupo ay abysmal kumpara sa 2 iba pang mga kontinente. Ang isang gintong kayamanan ay isang bagay na hindi nila pinangarap na isipin, ngunit sila talagang nakuha ito. Sa sandaling iyon, maraming katanungan sa isip ng lahat, ngunit pagkatapos ng ilang minuto, nagsimula na silang matuwa. Ang isang gintong kayamanan ay hindi lamang mas mahusay ng kaunti kaysa sa tanso o itim na kayamanan. Sa sandaling na ibalik ang gintong kayamanan, ito kailangang ibahagi sa lahat. Ang nanalo ay maaaring pumili muna, ngunit maaari lamang pumili ng isa. Ang natitira ay naiwan para sa iba. Isang masaya bumalot ang mood sa buong lugar. Maging ang mga sinumpa at pinagtampuhan noon ni Rudeyes ay hindi kapani-pani walang masaya at nasiyahan sa sandaling iyon. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.